Hello, Martin. Hello. May signal ba dyan sa Tacloban? May nabalitaan ako. Si Martin tumatawag sa telepono kahit wala namang signal ito. Ha? Talaga? Oo, kaya dapat tapusin mo ang video at para malaman mo. Alam na natin na epal to, pero promise, mas malala ito. Sa halip na unahin ang pag-alala ng mga biktima sa Yolanda, ito ang inatupag nila. Sa bagay, unahin muna nila na isalba ang mga sarili nila kesa sa iba, di ba? Mali. Dapat ang mga pinagsisilbihan muna nila ang uunahin nila. Yung taong bayan ba? Yan ang sinumpahan nila noong nahalal sila, di ba? Pero iba talaga itong si Martin, no? Talagang kahit si Corina, Corona neto, inagaw na niya. Yung pagiging hari ng Epal ba? Naalala nyo ba nung kampanya? May isang mama nag-traffic sa EDSA. Ang problema, sa halip na maayos ang kalsada, at ayun at nagkanda buhol-buhol pa. Hindi lang yan, umuulan pa. Ito, naalala nyo pa ba? Naglabas pa ng comics niya. Yun bang para maging hero ang dating niya? Pero wag ka. Pero mukhang na-reincarnate yata siya. Hindi pa naman siya patay ah. Ay, sorry. Akala ko wala na siya. Tagal kasing hindi nagparamdam, di ba? Ngayon lang nagparamdam. Kasama pa ang Pangulo ng Pilipinas. Kamag-anak daw kasi ng First Lady yan. Kaya ganyan. Walang personalan basta kamag-anak. Kahit dati pang kalaban at naninira sa'yo, okay lang daw. Sa politika, walang ganyan. Ayos lang daw yan. Basta kamag-anak, okay na yan. Well, balik tayo sa sinasabi ko. Pero bago yan, kung Inday Sara Duterte defender ka tulad ko, aba, ano pang ginagawa mo? Pindutin mo na ang like sa video na ito at mag-subscribe na din sa channel ko. Pero kung kaisa ka ng kulto ni Tambi, lumayas ka dito, hindi kita kakampi. Sasakit lang ang ulo mo sa aking mga pinagsasabi. Kaya kung kulto ka ni Tambi, lumayas-layas ka at tumabi-tabi. Baka masipa ko pa ang iyong pagmumukha at magmukha kang... At ayun na nga, kung si Mr. Palengke meron neto parang magmukhang bayani, meron namang ganito si Martin. Epal na epal, no? Kita mo ang pagkakahawig ng diskarte nila. Yung tinatarantado ang tao para bumango ang pangalan nila. Akalain mo, nabalitaan ko wala pala sa Tacloban ito nung humagupit ang bagyo. Balita ko nasa ibang bansa to pero ang aktingan ha, pang award winning na. Wala ba talaga siya sa Tacloban noon? Pinsan, ikaw nang magbuko sa credit grabber na to, banatan mo. Nung panahon na yon, si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar, lalong-lalo na sa pag-release ng mga emergency funds, sa kanya ko pinapasa. At yun naman ang kanyang linalakad, kaya narelisan tayo kaagad ng 130 billion na binigay. Yun ang unang pumasok na pondo para makapagbigay tayo. Balik tayo sa picture na ito. Nakita ko ang original nito, gagi. Eto oh. Tignan mo naman ang mukha ni Tambi. Halatang peking-peke. Yung mga taong nakapaligid walang pake. Si kuya parang ang sinasabi, peking-peke. Si ate naman parang ang sinasabi, sabi magbibigay ng ayuda pero parang pumunta dito para sakalin si kuya. Makalayo na nga, baka madamay pa ako sa disgrasya. Tignan mo ang mata ni ate. Ang talimeno, parang kutsilyo. Kung nakamamatay lang ang tingin, siguradong itong si Martin, hindi na to sisikatan ng araw. Sa araw pa lang na yan, pinaglalamayan na yan. Kiramin natin ang punto ng lokong direktor na to. Noong nangyari ang bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte 10 years ago. Senator Amy R. Marcos dinala ang Ilocos Norte Electric Co-op para mag-restore ng kuryente sa Leyte. Governor pa lang siya noon ng Ilocos Norte. Sabi ni Jude, si Boss Martin Romualdez niya, tumatawag-tawag sa telepono kahit wala namang signal. Mismong opisyal ng Leyte, malinaw. Mas nakakabilib si Martin Romualdez. Mahirap magbalik ng supply ng kuryente,
pero mas mahirap makatawag ng walang signal. Kaya mas naalala ni President Bongbong Marcos ang kanyang pinsan kaysa sa matino niyang ate. Case closed na tayo. Kung ito kumakain ng kanin sa tasa at umiinom ng tubig gamit ang plato, ito naman ay tumatawag sa telepono kahit walang signal ito. Sabi na palto. Sa'yo na ang corona ko, Martin, talo na ako. Pero ingat ka ha, tinakwil ako ng tao dahil sa diskarteng ito. Pero loko ka, gusto mong gumaya, kaya ang hari ng kaipalan pinamamana ko na. Lubusin na natin at hiramin na natin ulit to. Music pasok para may emosyon. Kaibigan sa kaibigan, manang I dare you. Gaya ng matagal ko nang sinasabi, dalawa ang aking dahilan kung bakit naging anti-liberal. Kahit buong buhay ko, nagsimpatya ako sa mga Aquino, kanilang mga kakampi at ipinaglalaban. Ang mga dahilan na ito ay SAF 44 at Yolanda. Bilang kaibigan mo, Senator Amy R. Marcos, bakit hindi ikwento paano tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD? Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga emot ng pinsan mo. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi nyo po ikwento na nung dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos dito, Amy? Bakit pinayagan niyang mangyari ito? Naalala nyo ba yon, Sen? Nagtinginan lahat ng tao doon. Doon din po sa misyon na yan ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko. Nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandoon? Hindi ka po sumagot, Senator. Nagtanong sa'yo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi ng staff nyo doon, si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila Sir Martin. So, ang tanong ko po, Senator, kung naandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila? At bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na ibinagsak lang sa bahay nila? Ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasinungaling nilang magsabing nandun sila noong Yolanda. Kasi isang buwan kang natulog sa kwarto nila. Ang tanong, saan po sila natulog ng asawa niya? Sa maid's quarters? Hello, Martin? Hello? May signal ba dyan sa Tacloban? Hello, Martin? Hello? May signal ba dyan sa Tacloban? Hello, Martin? Hello? May signal ba dyan sa Tacloban?